Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako po ulit si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for November 7, ano ang sovereign will ng Diyos. Ang ating main concept po na pag-uusapan is about will of God. Part 2. At ang ating Bible verse is nagmumula sa Daniel chapter 4 verse 35. Na sinasabi po dito, all the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the people of the earth. No one can hold back his hand or say to him, "What have you done?" So, yesterday, we talked about permissive will. Permissive will ng Diyos. Yung bahagi ng kanyang kalooban na hinahayaan niya tayong magkaroon ng kalayaan kahit minsan ay ginagamit natin ito sa mali. Pero kahit doon nakikita pa rin natin na kaya pa rin niyang gamitin ang ating pagkakamali para sa kanyang mas dakilang layunin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sovereign will ng Diyos. Ang sovereign will ay yung absolute at unchangeable will ng Diyos. Ito yung kanyang pinakamataas na kapangyarihan na nagtatakda ng lahat ng mangyayari sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, wala ni isa man sa atin, kahit gaano kalakas o katalino ang pwedeng pumigil o magtanong ng bakit sa mga plano niya. So, God does whatever He pleases. Sa verse pa lang na binasa natin, malinaw na sinasabi. Ginagawa ng Diyos ang anumang naisin niya. Hindi siya limited sa oras, situation o tao. Minsan po akala natin may mga bagay na accident o di sinasadya. Pero in truth, lahat yan ay parte ng kanyang plan. Kung may pagsubok kang pinagdadaanan ngayon, tandaan mo, that's not an accident. May dahilan at layunin ng Diyos sa likod ng lahat. Second is, God's eternal plan is destined for victory. Ang plano ng Diyos ay hindi basta-basta. Ito ay eternal. Ibig sabihin walang hangganan. Sa dulo lahat ng nangyayari, panalo pa rin ng Diyos. Kaya kahit ngayon ay parang lugmok tayo o may mga bagay na hindi natin maintindihan, we can rest assured na sa dulo magwawagi ang kabutihan, katotohanan at kalooban ng Diyos. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.